Okay po, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pangmamahal po sa amin na napatunayan doon sa krus ng Panginoong Jesucristo. Noong lumakat po kami sa kadiliman at naliligaw sa landas ng aming buhay, tinawagan niyo po kami sa pamamagitan ng liwanag ng Ebanghelyo at niligtas niyo po kami at lumalakat na po kami patungo sa panibagong pag-asa na inihanda po ng Diyos sa amin. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong salita at magkaroon ng banal na fellowship sa mga kapatiran. Samahan niyo po kami sa aming pagkikipagbahagi ng fellowship na ito. At yung buong Pilipinas po ay dumadaan sa matinding pagsubok dahil po sa yung bagyo. Lalo na po yung mga churches at kapatiran na naapektado po ng itong malaking pagsubok. Pagkalooban niyo po sila ng kaaliwan at kalakasan upang bumangon po sila muli. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa inyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. Unang Thessalonica chapter 5 verse 16 po. So hanggang 18, 16, 17, 18, tatlong talata po ay basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magala kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So, nung bago po ako dito sa Philippines, so madalas po sumakay sa jeepney. Kaya mga tricycle jeepney. So, ngayon po ay bihira po yung sumasakay sa jeepney. Pero nung una, madalas po. Pero nung sumakay ako sa jeepney, napansin ko po lahat ng tao ay nakaupo sa likod, sa dulo ng jeepney, hindi sa likod ng driver. Yung bandang harap wala, lahat po ay nasa bandang likod. Kaya hindi ko po naintindihan bakit nasa likod po sila nakaupo. Dahil sa Korean culture po, mas magandang upuan ay nasa loob, hindi po nasa dulo. Kaya nakaupo ako sa likod ng driver, jeepney, kasi maluwag yung pero pero pagkalipas ng konting oras, na realize ko bakit nasa dulo sila lahat. Ang pagod po. Yung pamasahe po nila, ibinigay nila sa akin. Nagtaka ako bakit ibinigay nila sa akin yung pera. Yun ang pass sa jeep driver. Tapos yung barya, ibinigay ng jeep driver sa akin. Bakit? Kaya conductor talaga, conductor. Pagod. Yun ang reason bakit nasa dulo yung mga tao nakaupo. Kahit walang tao sa loob,
nagbigay sila ng pamasahe sa driver, tapos bumalik sa dulo. Kaya parang sanay po kayo, nasa dulo muna, unti-unti. Pero sa church po, sa lahat ng pagkikinig ng salita ng Diyos, yung pinaka best yung position best upuan ay nasa harap. Bakit po? Pag nasa likod po, so maraming disturbo. Pag kumikilos yung tao sa harapan mo, ay madidistract ka. Kasi sa mata, yung ating mata ay naapektuhan ng mga pumapasok sa inyong mata. Kaya kung next time po, lalo po yung mga kabataan, so magmula sa harap po kayo umupo next Sunday. Okay? So hindi po ito jeepney, nasa church po tayo. So nakaraang linggo po, matinding pagsubok ay dumaan sa Philippines, lalo po sa Bicol region, tapos halos buong Luzon area ay naapektuhan po ng bagyong Christine. So yung Bible seminar po doon sa Marilao Church ay nahirapan din po. Malaking challenge po sa mga baguhan, lalo po yung mga baguhan. Sa first day, medyo maraming umattend, pero karamihan po ng mga kabataan na hindi pinapayagan ng magulang from second day dahil signal number 1, 2, kaya. So, pero nakita ko po yung mga ilang baguhan ay tuloy-tuloy kahit bagyo, sa kabila ng bagyo nangyari. Kaya sa una kong prayer po ay sana tumigil po ang bagyo, tumigil po yung ulan. Pero habang nagpo-pray po ako, parang mali yung prayer ko. So paano? Imposible na walang bagyo sa mundong ito. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, imposible walang bagyo. Kaya yung prayer ko, sana tumigil po yung ulan, malakas na hangin, ay parang mali. Kaya binago ko po yung prayer na sana bumalik po sila sa kabila ng bagyo. So yun po yung mas tamang prayer. Okay? Kahit anong mangyari, yung pusong naghanap sa Diyos ay dapat tuloy-tuloy. So doon po na hahayak po yung totoong puso po natin. So ganoon din po sa ating Christian living. Minsan po nagpo-pray po tayo, sana walang sakit, sana walang problema sa buhay. Pero wala pong ganong buhay na walang problema. Habang buhay pa po tayo sa mundong ito, so hindi po maiwasan yung problema sa buhay. Kaya ang tamang prayer po ay sana tuloy-tuloy ako sa paglilingkod sa Diyos, sa aking Christian living, sa kabila ng maraming problema. So, yung topic po natin ngayon ay may connection doon sa bagyo. Okay? Tapos sa retreat center din po, malaking damage. So yung likod po ng retreat center, malaking naguho. Tapos kailangan din po yung natanggal po yung mga bubong. Kaya nung pinili ko itong verse para sa itong Sunday, so ako muna na-struggle. So dahil hindi ako nagagalak sa ganitong sitwasyon. So, paano magalak lagi? Dahil kung pumaksak, kung natanggal yung bubong, kung nasira yung bahay, so paano magalik tayo doon? So, sa mga problema nangyari sa atin. Yung sa ating experience, kapag may problema, so umiiyak tayo doon. Yun po yung normal na nangyari. So, umiiyak. Okay? So, itong verse po ito, very short, maiksi lang po, pero malaking challenge po ito sa atin. So, hindi po ito basta-basta nakasulat sa Biblia. So, bilang isang taong ligtas,
kapag nababasa po natin ganitong mga words, mag-alala kayong lagi. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. So, kailangan po natin pagpabulay-bulayan po ng mabuti. Paano mangyari ito sa buhay ko? Okay. Hindi pwede dapat sabihin na, ay, mahirap ganito. Bible lang. Pero, tao lang ako, bilang isang tao, hindi maiwasan ganito. So, kung ganun po, nalulungkot po ang Diyos sa ating mindset. So, bakit nakasulat po ganito sa Biblia? Dahil pwede po ito mangyari sa atin. Kung hindi po ito pwede mangyari sa atin, hindi po nakasulat sa Bible. Tama po? Kaya kahit mataas po yung level ng pananampalataya na hinahanap ng Diyos sa atin, pero pwede po tayong umabot sa ganong level kapag sumusunod po tayo sa kanyang kautusan, kapag sumunod po tayo sa kanyang mga utos. So rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. Yung tatlong kategory po ito, rejoice always. Okay. Ito po yung unang pag-isipan po natin. So, yung rejoice always, ito po ay related sa kaligtasan, salvation. Kahit anumang mangyayari, yung salvation po natin ay mawawala o hindi? Hindi po mawawala yung ating salvation. Kahit anong mangyari sa ating buhay, yung pag-aasa po natin na makapunta ako sa langit ay hindi mawawala. Yung salvation ay nasa akin pa rin. Kaya yung kagalakan ng kaligtasan, yung kagalakan po ito, ito ay galing sa kaligtasan. Yun po yung tunay na kagalakan na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Kagalakan. Tapos, manalangin kayong walang patid. So, ito po ay related sa ating kahinaan. Mahina tayo, mahina. Kahit ligtas na, mahina pa tayo sa ating kaalaman, sa ating faith, mahina, kaya kailangan po natin yung tulong ng Diyos. Tulong. Kaya manalangin kayo. Humingi ng tulong at gabay sa Diyos, walang pati. Mahina ka. Ito po yung reminders po sa atin na mahina ka, kaya lagi ka umasa at magtiwala sa Diyos. So, yun po yung pangalawa. Pangatlo po, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng nangyayari, paano po tayo magpasalamat sa Diyos? Sa lahat ng bagay, sino po yung kumikilos? Ang Diyos po ang kumikilos. Lahat po ng mga nangyari po sa ating buhay ay hinahayaan ng Diyos. Hindi po nakataon nangyayari. Ito po yung gusto kong iparating sa inyo. Lahat po ng mga nangyari ay hinahayaan ng Diyos na may purpose. Meron pong isang exemption. Isa lang pong exemption. Ano po? Kasalanan lang exemption. Nakasala ako, ito ba hinahayaan ng Diyos? Hindi. So, ikaw yung nakasala. Pero, liban po sa kasalanan, lahat po ng mga nangyari po sa buhay po natin ay hinahayaan ng Diyos. Ang Diyos ang kumikilos, kahit hindi po natin maintindihan kung bakit ito ay nangyari sa akin, pero kapag tuloy-tuloy po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, darating po yung oras na maintindihan po natin. Ganun pala yung reason bakit nangyari yun sa akin. Para sa ikabubuti
natin. Okay? Para sa ikabubuti natin. So, tatlo, ito po yung pinaka essence o foundation po nating Christian living. So, challenging verse po ito, pero wag po tayo pass sa itong verses. Okay? Hawakan po natin itong verses, tatlong verses, tapos mag-pray po tayo hanggang ito po ay mangyari sa akin. Okay? Huwag nating sabihin, ay hindi ko kaya ito, hindi mahirap ito mangyari sa akin, sa ibang sa ibang Christian lang. Kung ganun po, hindi malulungkot po ang Diyos. Hawakan po natin yung itong verses, tapos dumaing po tayo sa Diyos, hanggang matupad po sa atin itong tatlong verse. Sa Lumang Tipan po, meron pong Old Testament version ng verse 16. Sa Lumang Tipan, meron pong Old Testament version. So, Habakkuk chapter 3, verse 18. So, rejoice, pray, and give thanks. Okay? Verse 17 hanggang 17 po, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni makakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na makakaroon ng bakahan sa mga silungan. Verse 18 po, basahin po natin, 3, 2, 1. Gayunman, magagalak ako sa Panginoon, ako ay magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ito po ay magalak kayong lagi. Okay. Lagi. So, verse 17 po, ito po yung malaking challenge sa buhay po natin. Verse 17. Puno ng igos ay hindi mamumulaklak. So, kung walang bulaklak, may bunga po, walang bunga. Makakaroon man ng bunga, ni makakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. So, sa ating panahon, kulang yung kita. Okay? Kulang yung kita. O minsan, wala. Malaking challenge po yun. Financial problema po ito. Financial problema. Walang bulaglag, walang bunga, olibo hindi magpubunga, ang mga bukid hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay alisin sa kulungan, at hindi na makakaroon ng bakahan sa mga silungan. So, lahat ng sitwasyon ay mahirap. So, minsan, may sakit sa katawan, tapos yung anak ay pasaway. Ganun din yung mga trabaho, nahirapan din sa trabaho o pag-aaral, baksak sa exam. So, pag bumaksak ka sa exam, so, paano magagalak po tayo? Kung hindi nakapasa. Minsan yung takbo ng buhay po, hindi po ayon po sa inaasahan po natin. Yung takbo ng buhay, minsan, so, malayo sa ating preparation o expectation. Kung ganun po ang nangyayari, yung problema sa buhay po natin, kung doon lang po tayo magpo-focus, so, mahirap magalak.
Kaya magalak po kayong lagi ay napakalalim po yung meaning. Kung hindi po tayo, kung yung kaligtasan, kagalakan ng kung hindi po tayo magagalak sa salvation mo, okay, yung kagalakan ng kaligtasan, tapos kalungkutan sa mga problema sa buhay, kagalakan ng kaligtasan. So, kung mas malaki po ito, yung kagalakan ng kaligtasan ay maliit lang. Okay? Sa Bible seminar, so, di ba regular po tayo Bible seminar? Minsan sa mga members, hindi umaten sa Bible seminar. Sabi po nila, alam ko yan, para sa mga baguhan lang yan, para sa mga invitees lang. Ako, matagal na ako ligtas. Hindi ko kailangan umaten sa Bible seminar. Mali po yun. Mali. Isang normal na mindset po, kahit ako po ay matagal na ligtas, pero kapag tuwing nakikinig pa ako nangangaral ako ng Bible seminar o nakikinig pa ako ng Bible seminar, excited pa rin, excited. Okay. Ano po yung topic po ng Bible seminar? Buhay ang Diyos. Okay? Minsan nanghina po yung ating faith sa daming mga problema. Lumiliit yung ating kagalakan ng kaligtasan, yung faith. Nakalimutan po kung gaano kadakila ang kaligtasan. Pag lubog na lubog ka sa mga problema sa buhay o trabaho sa pag-aaral, kahit ligtas ka, pero yung kagalakan ng kaligtasan ay nawawala. Nawawala. Kaya hindi masaya kahit ligtas na, hindi masaya. Yung unbelievers, parang masaya sila, pero ako, kahit ligtas na ako, malungkot ako. Bakit ganun po? Dahil nawawala po ang kagalakan ng kaligtasan. Bible seminar po ay magandang pagkakataon para refresh. Para ma-refresh po yung kagalakan ng kaligtasan. Bible seminar, regular Bible seminar, kahit alam mo naman kung nasaan yung lokasyon ng Eden Garden o sumasat yung barko ni Noe sa bundok ng mga Ararat, paano nangyari sa mga Israel, yung mga signs ng last day. Habang nakikinig po tayo ng Bible seminar, na-refresh po yung unang pananampalataya. Buhay ang Diyos, tapos ganito pala yung mga kahinaan ko. Di ba nung bago pa lang po tayo ligtas, hindi po ganun kalinaw yung ating pagkaunawa tungkol sa ating sinful nature. Pero habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, mas malinaw po sa atin yung pagkaunawa tungkol sa ating mga kahinaan. Ganito pala ako, mahina talaga ako, masama o madumi pa, mahina. Mas malinaw. Tapos, gospel session, diba? Tuwing nakikinig po tayo ng gospel session, yung ating puso ay puno ng kagalakan, puno ng pagsasalamat. Napakahalaga po yung Bible seminar. So, kagalakan ng kaligtasan, kahit anumang mangyari, yung kagalakan ng kaligtasan ay parang isang bituin sa langit. Nandyan pa rin. Kapag yun ang inisip ko, so nakangiti. Nakangiti. Kahit walang bunga ng puno ng igos, walang bulaklak, walang bunga ng puno ng ubas, nahirapan sa trabaho, yung mga anak ay pasaway, yung mga asawa ay umiinom pa rin ng alak. Pero kung iniisip po natin yung salvation, so, gumagaan yung ating puso. Ligtas na ako. Temporary lang ito, temporary. Minsan, yung anak mo, hindi mo makontrol sila. Prayer lang, prayer. Wala kang magagawa sa mga anak mo. Prayer lang. Tapos, turuan sila ng mga tamang way.
Mahirap baguhin, mahirap mabago yung asawa mo, mahirap baguhin yung anak mo. May timing po ng Diyos. So, kung nawawala po yung kagalakan ng kaligtasan dahil sa mga problema sa buhay, nalulungkot po ang Diyos sa atin, tapos lugi po tayo. Dapat, kaya verse 18, gayon may, magagalak ako sa Panginoon, ako ay magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Lucas chapter 10, pumunta po tayo sa Lucas. Verse 17 po. Lucas chapter 10 verse 1 muna, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 70 at sila ay sinugong dala-dalawa na una sa kanya sa bawat bayan at dako na kanyang pupuntahan. Verse 2, sinabi niya sa kanila, totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aaniin. So, isinugo po ng Diyos, pinili ng Diyos yung 70. Kaya, di ba sa una, 12 muna, 12. Tapos, meron pa pong ibang mga alagad ni Jesus. Dito po, 70 na alaga ay pinili ng Diyos, pinili po ni Jesus, tapos isugo sa mga bayan at dako na pupuntahan po ni Jesus. Dalawa-dalawa lang. Dalawa-dalawa. Tapos, sabi po niya, so, mangaral ka, mangaral. Okay. Totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. So ganito po yung sitwasyon po ngayon. Marami talaga ahaniin. Maraming talaga kaluluwa na dapat evangelize. Marami. Pero konti ang mga manggagawa. Konti. Okay. Kasi po, konti, maraming mga Kristiyano ay busy sa mga magkamundong bagay. Kaya kahit maraming kaluluwa ay na aanihin, napapahamak, pero konti lang manggagawa. Kaya ganito rin po yung prayer ko. Sana ng Panginoon ay magpadala ng mas maraming manggagawa dito po sa bansang Philippines para mas maraming kaluluwa ay maligtas. Yun po yung prayer ko. Kaya unti-unti padami po yung mga manggagawa ng Diyos na ipinapadala ng Diyos. Kaya yung 70 po, kung saan-saan man sila pumunta, so nang-aral po sila ng salita ng Diyos. Tapos, minsan, nagpalayas po sila ng demonyo. Yung 70 po, nagpalayas sila ng mga demonyo. Kaya, masaya po sila. Masaya po sila dahil ginamit po sila ng Diyos. Malaking kapangyarihan. Okay. Nasa kanila. So, verse 17 po, 17. Bumalik ang 70 na may kagalakan na nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa inyong pangalan. Sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Tingnan ninyo, bigyan ko kayo ng autoridad na
tapakan ang mga ahas, ang mga alaktan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway ay walang makakapanakit sa iyo. Walang makakapanakit sa iyo. Yung authority, yung power, okay? So, ibinigay ng Diyos sa kanila 70, kaya magalak sila. Yung demonyo nagpasakop sa kanila. So, tapos, gumawa po sila ng mga himala. Doon po sila nagalak. Ay, may power talaga. May power kami. Okay? Ginagamit ako ng Diyos. So, doon po sila nagalak. Pero ganito po yung sabi ng Diyos. Verse 20. Basahin po natin. 3, 2, 1. Huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa iyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Saan daw dapat magalak tayo? Okay. Salvation. Yung pangalan ko ay nakasulat sa langit. Salamat sa Diyos. Pangalan ko ay nakasulat sa langit. Alam niyo po ba kung gaano katakila po ito? Yung pangalan mo ay nakasulat sa langit. Registered ka na sa langit. Register. Okay. Pero habang buhay pa tayo, hindi po natin nararamdaman kung gaano katakila po ito. Okay. Pag umuwi po tayo, parehas. Yung family, yung mga friend, kamag-anak, parang the same. Yung problema nila, ganun din ako, nahirapan din ako. Pero yung Kristiyano po, iba talaga yung ating source of joy. Kaya na-remind po ni Jesus sa kanila, huwag kayo mag-alak sa mga power mo. Isang instrumento ka lang, huwag kang magmalaki sa mga ministry mo. Kahit maraming ginagawa mo, huwag kang magmalaki, huwag kang mag-alak masyado doon. Mas magalak ka na yung pangalan mo ay nasa langit na. Okay? Yung mga kapatiran, okay? Saan po tayo nagagalak? Okay? Kailan po tayo nagagalak? Meron po ba tayong ganitong kagalakan sa ating puso? Kagalakan ng kaligtasan. Ligtas na ako. Salamat sa Diyos. Ano ang isusukuli ko sa lahat ng biyaya sa akin? Kung malinaw po ito sa atin, kapag mas malaki po yung kagalakan ng kaligtasan, mas malaki yung kagalakan ng kaligtasan, mas malakas yung ating takbo ng Christian living. Pero kung maliit po yung kagalakan ng kaligtasan, kapag kontento na po kayo na nag-church na lang ako every Sunday, kung doon po kayo makokontento, so yung mga ministry o mission na ibinigay ng Diyos sa atin ay mas mabagal na matutupad. Kaya nung nabasa ko po itong verse, parang nung nabasa ko ito po yung Bible verse, parang sinasabi ni Jesus sa akin, huwag kang mag-alak sa mga trabaho mo. Kahit ganito ginagawa mo, huwag kang magmayabang, huwag kang mag-alak doon. Mas malaki, dapat mag-alak ka na ikaw ay ligtas na. So, revelation po, alam po natin yung mga revelation, kung ano ang sinecheck ng anghel doon sa hukuman ng Diyos. Revelation chapter 20.
verse 11. Revelation chapter 20 verse 11 po, magmula verse 11, babasahin ko po ilang talata. Ang nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan, at walang natakpuan lugar para sa kanila. Ang nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Ang mga patay, hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan ng Hades ay itinapon sa lawa ng apoy, ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Verse 15 po, basahin natin, 3, 2, 1. At sino mang hindi natakpuan nakasulat sa aklat ng buhay, ay itinapon sa lawa ng apoy. Yung pangalan mo, nakasulat po ba sa aklat ng buhay? Okay. Kung hindi, saan daw itatapon? Sa lawa ng apoy. Yung pangalan mo ay nakasulat po ba sa aklat ng buhay? Okay. Kung gano'n, doon po tayo mag-alak. Okay. Yung pangalan mo ba nakasulat sa langit? Okay. So, kung gano'n po, yung mga problema sa buhay po natin ay minor issue. Minor issue. Okay. Compare po sa mga mangyayari sa langit. Yung buhay po natin sa mundo ito ay parang buhay sa tolda lang. Buhay sa baraks lang. Parang chapter 1 na lang, maiksing introduction. Yung buhay po natin sa langit, yun po yung main chapter. Huwag po tayo masyadong mag-focus sa buhay dito sa mundo. Ito po yung 78 years na buhay po natin dito, parang preschool, kinder lang, para maging handa po tayo na makapasok sa langit. Ipinanganak po tayo sa mundong ito upang ipanganak na muli. Yan po yung purpose ng buhay po natin. Ipinanganak po tayo sa mundong ito upang ipanganak na muli. Kung ipinanganak na muli tayo, natupad na po yung purpose ng buhay po natin. Bakit mabubuhay pa tayo sa mundong ito? Para maligtas po yung mahal natin sa buhay. Para isama po sila sa langit. Si Mother Teresa, alam po natin yung story po ni Mother Teresa. So, kilala siya bilang isang simbolo po siya ng pag-ibig o sakripisyo. Sa buong buhay po niya, so, nag-sacrifice po siya ng sarili para sa mga dukha sa salibutan ito. Pero sa Bible Seminar, nakikita po natin yung mga documentary. Sa bandang huli, tumalikot po siya sa faith. Tumalikot po siya sa faith, sa bandang huli. Bakit po? So, bilang isang tao, kahit sineshare po niya, inaaliw po niya yung mga tao, lahat ng mga oras niya, lahat ng mga energy niya ibinibigay sa mga dukha o may sakit. Pero hindi po siya nakapagbigay ng solusyon sa lahat ng problema nila. Tao lang din po siya, tao. Bilang isang tao, paano? Anong ibibigay niya sa mga sakit sa katawan? Sa mga dukha. Sobrang daming dukha sa mundong ito. Okay. Sobrang daming sakit sa mundong ito. Sobrang daming problema sa mundong ito. Hindi po siya nagbigay ng solusyon.
So, habang kasama po siya ng mga nahirapan sa mundo ito, so, naramdaman po niya yung depression. Wala akong magagawa. Kahit nakikita ko yung problema nila, lumalaki yung tanong. Ano po yung tanong? Bakit ganito yung buhay? Nasaan ang Diyos? Nasaan yung tulong ng Diyos? Anong ginagawa ng Diyos para sa kanila? Bakit namamatay sila sa sakit, hirap sa buhay, napaka-miserable yung kanilang buhay? Nasaan yung pakilos ng Diyos? Nanghihina po yung kanyang faith sa bandang huli. Yung tunay na solusyon po ay wala dito sa mundo. Tingnan nyo, si Jesus ay namatay sa cross, tama po? Yung buhay po niya sa mundo ito, miserable talaga, miserable. Pinatay po siya sa cross. Yung buhay po ni Apostle Pablo, miserable. Okay. Pinugutan po siya sa katapusan. Yung buhay po ng mga 12 disciple, lahat po ganong miserable life. Sa kanilang pangaral ng Ebanghelyo. Ganon po, maraming mga maunang Kristiyano, mga milyong Kristiyano po ay namamatay sa mga persecution. Hindi po okay yung kanilang buhay sa mundo. Kaya dumating po yung Ebanghelyo hanggang sa atin. Kaya ako din po, isang kamay ay lagi humahawak sa mga kapatiran. Okay. Pero isa pang kamay, saan dapat humawak? Sa Biblia. Para hindi mawala ang kagalakan ng kaligtasan. Para hindi mawala yung kapayapaan sa puso. Kung dalawang kamay humahawak sa mga kapatiran, ay nako, makakonfine ako sa ospital. Sa daming mga problema nila, depression, stress, wala akong magagawa. Paano tutulungan ko sila? May sakit, yung mga sitwasyon po nila mahirap. Kaya kung doon na lang nag-focus ako, okay, madi-depression po ako. Okay, babalik po ako sa Korea, mag-confine. Pero isang kamay ay dapat sa Bible. Okay. Okay. Yung pinaka-solution po ay sa Biblia, sa Diyos. Kahit isang magandang example po ay makikita po natin sa Lucas chapter 16 po, Lucas chapter 16. From 19. So, alam po natin yung storya po ito. Lucas chapter 16 verse 19. Isang mayaman, isang pulubi, Lazaro. Alam natin yung story po ito. Isang mayaman ay nagsusuot ng kulay ube, pinong lino. Okay? Nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Okay? Pista araw-araw. Kahit minsan lang para magpista, so malaking gastos. Pero siya, araw-araw pista. Mayaman siya o hindi? Mayaman. Araw-araw pista. Maraming pagkain. Kaya maraming kaibigan. Pero si pulubi po, yung isang pulubi, Lazaro, ay puno ng sugat. Tapos walang pagkain. Yung pagkain po niya ay yung mga tira-tirang pagkain. Tira-tirang pagkain. Tapos, hinihimuran po siya ng mga aso. Hinihimuran ng aso yung mga sugat niya. Miserable. Pero yung Lazaro, ano po yung meaning ng Lazaro? Pangalan, Lazaro. God is my hope. God is my hope. Sa halos, yung Korean name, yung pangalan ko, Choi Ki Tae.
Yung halos lahat ng mga Korean name ay from from Chinese words. Chinese words. Kung mayroon po dito Chinese, pwede kayong magpabasa. So, ito po, pronunciation, Choi Ki-te. Okay? Choi Ki-te. Pwede mabasahin ito? Choi Ki-te. Meron pong meaning bawat letter. Ito po ay high. Ito high. Ito foundation. Tapos ito big. Okay? So foundation. Kaya big high foundation. Maganda po ba yung meaning? Ito po yung sa lahat ng name, may wish ng magulang. Sana maging ganito yung anak ko. Kaya sa lahat ng name, so mayroon pong ganang wish ng magulang. Okay? So sa pangalan din po ninyo, mayroon din pong gayong meaning. Tanungin mo yung mga magulang. Ano po yung meaning ng name ko? Ay, wala eh. Basta yung combination ng tatay at nanay. So, pwede rin, wala pong problema. Pero, kung pwede po, tanungin mo yung magulang mo kung ano ba yung meaning ng name. So, kung alam mo po yung mga meaning, so mas maganda. Okay? Para may paliwanag sa anak mo. Ganito yung meaning ng pangalan ko, ganun din yung pangalan mo. Si Lazaro po, God is my hope. Si Lazaro, God is my hope. Yung pag-asa ay nasa langit. Okay? Rejoice always. Okay? Isang example po ito. Kahit miserable yung kanyang buhay, pero yung puso po niya ay nasa langit. Kahit walang pagkain, kahit may sugat, siya po yung pinaka-miserable sa buhay ng tao. Pulubi siya. Okay? Walang pagkain. Walang kasama. Walang may sakit. Aso lang lumalapit sa kanya. Hindi tao lumalapit sa kanya. Okay? Sa tingin niyo po, yung itong pulubi, Lazaro, sinumpa siya ng Diyos o hindi? Ito ba yung sumpa ng Diyos? Kaya naging ganito po ba yung buhay niya? Saka yung buhay ng mayaman. So, susuot ng kulay ube, nagpipista ng araw-araw, maraming pagkain. Ito ba yung blessing ng Diyos? Okay. Hindi. Baguhin po natin yung ating isip. Kung ano mang meron nasa inyo yung konsepto ng blessing, okay, baguhin po natin sana. Okay. Yung mga magagandang life, maginhawang buhay sa mundong ito, hindi po yan blessing. Kung malayo ka sa Diyos, yung puso mo nasaan? Yung puso mo nasa langit ba o nasa lupa ba? Yun ang question. Yung question. Nasaan yung puso mo? Okay. Si Lazaro po, kahit pulubi po siya, ganito po siya namatay. Ganito po siya namatay. Hindi po siya naka-experience ng maginhawang buhay. Namatay po siya isang pulubi. Yung kamatayan. Yung kamatayan po, hindi po yung ending po natin, yung kamatayan. Kasi po maraming unbelievers po, sa kanila, yung kamatayan ay ending talaga, ending. Kaya doon po sila umiiyak. Pero sa atin, yung mga Kristiyano po, yung kamatayan ay beginning. Beginning ng tunay na buhay po natin sa langit o sa impyerno. Okay. Yung death. Kaya, from verse 19, 20, 21, so ito po yung nangyari habang buhay pa sila. Okay? Malaking contrast.
Yung buhay ng mayaman, buhay ng pulubi. Kaya inisip natin, kawawa naman yung pulubi ito. May inggit ako sa buhay ng mayaman. Sana maging katulad ng mayaman yung buhay ko. Okay. Pero tingnan po natin from verse 22 hanggang 32. Diba, mas mahabang story po doon. From verse 22 hanggang 32, mas mahabang story ay after death. After death. Diba, yun po yung mas mahalaga. Yung pulubi ay dinala ng anghel sa kandungan ni Abraham. Nasa langit na siya. Yung mayaman ay inilibing. Nasa Hades. Hades po ay temporary kulungan para sa mga hindi ligtas. Okay? Kaluluwa lang. Yung espiritu lang nandoon, yung Hades. Kung nasa Hades sila, automatic sa impyerno. Doon po sa Hades, di ba, baliktad. Sino po yung sumigaw? Sino pong sumigaw na maawa sa akin, Panginoon? Mayaman. Mayaman po ang sumigaw sa Amang Diyos. Maawa ka sa akin. Kawawa naman ako. Hindi ko alam, ganito pala yung kabilang buhay. Wala kong isip habang nag-i-enjoy. Habang nag-i-enjoy ako ng mga kaligayahan sa buhay, araw-araw, piyesta, wala akong oras para mag-isip ng mabuti kung ano ang buhay. Pag araw-araw piyesta, busy talaga sa ganung mga enjoy. Dapat may oras. Kailan po lumalalim po yung ating isip? Kailan po lumalalim po yung ating isip? Kapag masaya tayo o kapag may problema tayo? Kapag may problema po, doon po lumalalim po yung ating isip. Bakit ganito yung buhay ko? Ano ba yung buhay? Ano ang mahalaga sa buhay? Kapag may pagsubok, pagdating po natin sa pagsubok, doon po lumalalim po yung ating isip. Pero yung mayaman po, busy sa mga piyesta araw-araw, sa marami. Kaya doon po sa Hades, sabi niya, suguin mo si Nazaro, itubok niya sa tubig ang kanyang daliri para palamigin niya ako. Hindi pwede. May bangin sa pagitan. Pangalawang request po ng mayaman, sana suguin mo si Nazaro sa bahay ng ama ko. Meron akong 5 kapatid, hindi nila alam na may ganitong lugar. 5 kapatid. Sino po yung nagpo-pray? Okay? 'Di ba dito sa paligid po natin, kapag namatay na yung mga buhay na nananalangin para sa kanila, okay? Para ilipat sila para pumunta sila sa langit. Pero sa totoo lang po, yung mga namatay, nasa Hades po sila nagpo-pray para sa mga nabubuhay pa. Sana hindi sila pumunta dito. Wala pong purgatorio. So ito po yung isang example po ng maghala kayong lagi. Si Lazaro, siya po yung nagte-testimony po sa atin. Si Lazaro po, nagte-testimony po sa atin. Ako ang pinakamahirap. Walang pagkain, puno ng sugat, pero yung puso ko ay nasa langit. Hindi ako nawalan ng kagalakan, ng kaligtasan. So, Awi chapter 51.
Awit chapter 51, verse 12. Ito po yung sinabi po ni David. Awit chapter 51, verse 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng inyong pagliligtas. Alalayan ako na may espiritong nangnanais. Noong nakasala po si David, di ba ano po yung kasalanan po niya? Yung adultery, sinipingan po niya yung asawa ni Urias. Tapos para matakpan po yung kanyang kasalanan, pinatay po niya yung kanyang asawa, Uriah. Kaya murderer, yung mga pagpatay, tapos yung pangalo niya. Nung nakasala po si David, nawala po yung kagalakan ng kaligtasan. Nawala. Disiplina po ito, disiplina. Okay. Yung kaligtasan po, hindi po nawawala kaligtasan. Lagi, nandyan pa rin. Anak pa rin po tayo ng Diyos. Pero pag pumasok po sa ating puso, pag pumasok po yung kasalanan sa ating puso, ano po yung nawawala? Kaligtasan o kagalakan ng kaligtasan? Kagalakan po ay nawawala. Kapayapaan ay wala. Yung kagalakan ay wala. So, hindi po yung normal na Christian living. Dapat bumalik yung kagalakan ng kaligtasan sa ating puso. Yun po yung normal na fellowship po natin sa Diyos. Kapag kapag maayos po yung ating fellowship sa Diyos, yung bunga ng Holy Spirit ay mangyari sa atin. Bunga ng Holy Spirit. Ano po yung bunga ng Holy Spirit? Galatians chapter 5 verse 22. Nandoon po sa puno ng Tanawan Church. So, love, joy, peace. Tapos, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, okay, gentleness, self-control. So, yung 5. Yun po yung mangyayari sa atin. Kagalakan ay babalik po sa atin. Kapag normal po yung ating Christian living. So, 2 Corinthians chapter 6. Pangalawang Korinto chapter 6. Verse 9, bagbula verse 9. So, ito po yung discrimination ng patungkol sa Christian. So, kung sino po yung Kristiyano. Verse 9 and 10, babasahin ko po. Waring mga hindi kilala, gayon may kilalang kilala. Tulad sa naghihingalo at narito kami ay buhay. Gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Tulad sa nalulungkot, ganun may lagi nagagalak. Tulad sa mga duka, gayon may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may meron ng lahat ng bagay. So 9 and 10. Verse 9 and 10. So paano po ito naintindihan po natin? Parang hindi kilala sila. Parang hindi sila kilala sa mundong ito. Hindi tayo kilala sa mga tao dito. Pero, kilalang kilala po tayo sa langit. Kilalang kilala tayo sa mga anghel sa langit. Kilalang kilala tayo sa Diyos. Kahit hindi po tayo kilala ng mga tao sa mundong ito, pero tanyak tayo sa Diyos. Tapos, tulad sa naghihingalo, anong ibig sabihin? Naghihingalo. Malapit na mamatay. Okay, malapit na mamatay. Almost dead.
Nanghihialo ba tayo? Tulad sa nanghihialo. Pero narito kami ay buhay pa. Buhay pa. Gaya ng pinarusahan, subali hindi pinapatay. Tulad sa naglilungkot, gayon may lagi nagagalak. Tulad sa nalulungkot. Ibig sabihin, nandyan pa rin yung problema na ikinalulungkot. Pero, kung tumingin po tayo sa kaligtasan, yung pag-asa po ng kaligtasan, nagagalak pa rin. Nagagalak. Tulad sa mga dukha po tayo, di ba? Yung sa makamundong bagay, dukha tayo. Ito po yung mga literal na dukha. Pero, pinayayaman ang marami. Kung dukha po tayo, paano po pinayayamanan yung tao? Spiritually. Sa pamagitan ng salvation. Yung faith. Kahit dukha po tayo sa pera, pero mayaman. Kung mayaman po tayo sa pananampalataya, pwede po natin payayamanan yung mga dukha sa spirito. Tapos, kaya nang walang pag-aari, wala po tayong walang pag-aari. Ngayon meron lahat. Meron lahat. So, rejoice always. Magalak kayong lagi ay galing po sa pag-aasa ng kaligtasan. Yung pangalan ko ay nakasulat na sa langit. Kahit pabago-bago po yung ating sitwasyon, dumarating po yung matinding pagsubok o pagturusa, pero wag po tayo doon masyadong tumingin. Kaya, kailangan po araw-araw prayer bago matapos isang araw. Bago mag-umpisa po kayo ng isang araw. Pagdating sa mga problema, so mag-pray po kayo. Para hindi po tayo malubok na sa mga problema. Tapos, basahin po natin yung Biblia. Makinig po tayo ng salita ng Diyos. So, doon po, ginigising po tayo ng Diyos. Nare-remind po tayo ng Diyos. Isa pang kagalakan po ay bago matapos, 1 Peter, unang Pedro, chapter 4. Unang Pedro chapter 4 verse 13 po. Unang Pedro chapter 4 verse 13, kundi kayo'y magalak, yamang kayo ay nakikibahagi sa mga pagturusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayak. Yung pinakamatas na level ng kagalakan, yung kagalakan po ay galing sa salvation. So, yun po yung ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mga Kristiyano. Pero, meron pong mas mataas na level ng kagalakan. Ito po yung kagalakan po ay ibinibigay ng Diyos sa mga nakikibahagi sa pagturusan ni Kristo. Nakikibahagi, sumasama sa gawain ng Diyos, sumasama sa gawain ng Diyos. Ano po yung gawain ng Diyos? Evangelism. Evangelism, yun po yung mission po natin. Sa mga sumasama sa gawain ng Diyos na ipang-aral ng Ebanghelyo, yun po yung pagturusan ni Kristo. Pagturusan ni Kristo. Sila po ay binibigyan ng Diyos ng mas dakilang kagalakan. Yun po yung kagalakan na
umaasa sa gantimpala sa langit. Gantimpala. Bukod pa po yung kagalakan galing po sa salvation, meron din pong kagalakan na galing po sa pangako ng gantimpala sa langit. So, yun po yung kailangan din po natin ma-experience. Kahit mahirap man yung katawan, pero pag sumasama po tayo sa gawain ng ebanghelyo, yung evangelism, so meron pong kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Masaya. Okay? So, yun po ang sana ma-experience po ng lahat ng mga kapatiran. So, Colossus chapter 1, verse 5. Colossus chapter 1, verse 5. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit. Pag-asa na inihanda ng Diyos, nakahanda, nakaready na po para sa inyo sa langit. Dapat yun po doon po tayo tumingin at umasa. Kahit hindi ako kilala sa mundo ito, pero kilala ako ng Diyos. Kahit dukha ako sa mundo ito, pinagyayamanan ko ang marami sa pamagitan ng evangelism. Yung spiritual identity bilang isang Kristiyano. Yung sana, wag po natin makalimutan. Kaya balik po tayo sa main teksto po natin. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16. Verse 16, mag-alala kayo lagi. Ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kaya yung mga kapatiran po, kahit kapatiran po na dumadaan sa maraming pagsubok at problema sa buhay, so, itaas po yung ating mata sa langit lagi. Kung sa baba lang po tayo tumitingin, so wala pong pag-asa doon. Wala pong kagalakan doon. Kaya hanggang bumalik po si Jesucristo, Panginoon Jesucristo, so sana itong mga short verse ay matupad sa lahat po natin. Okay? Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong pagbigay sa amin ng inyong mensahe na mag-alala kayong lagi. Alam po namin, Panginoon, na dumadaan po kami sa maraming pagsubok at problema at pagturusa sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami na umaasa kami lagi sa langit, sa pag-aasa ng kaligtasan, pag-aasa ng buhay na walang hanggan, at pag-aasa ng gantimpala. Hawakan niyo po ang puso ng bawat isa sa amin na madaling natitisot sa pagsubok at tukso ng salibutan. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang may pangaral ang Ebanghelyo sa maraming naliligaw na kaluluwa.
Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen.